Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for For the the messiest messiest decade of your your life. life. And kung napansin nyo, naka-casting couch kami ngayon. Parang ang pangit given na ay, dalawang lalaki ay, pa tayo mali. andito. Hindi, ano kasi, Bro! tinamad kami mag-set up. Pero okay na, okay naman. Okay naman, oo. Hindi naman pangit. May table pa sa harap, di ba? Tsaka opportunity to para may mag-sponsor ng couch. Ay, oo nga. Baka merong gustong mag-sponsor ng couch dyan. SM. Anyway, episode 22 na tayo. Pag-uusapan natin ngayon is yung simula bata tayo, gusto natin, pag nagtatrabaho tayo, hindi na tayo lalabas, sa bahay na lang tayo magtatrabaho, ganyan, di ba? Tapos, nung bata tayo, gusto natin, na pagtanda natin, meron tayong freedom. Yeah. And nung mga bata tayo, gusto natin, pagtanda natin is tayo ang masusunod. Yung third segment is parang marirealize mo na lang one day na walang magsasave sa'yo. Kasi pag hindi mo ginalingan, pag hindi ka nag-hustle, wala, hindi ka kain. Ganon. Anyway, so, i-start natin yung episode na to. Ay, hindi, wait lang. Hindi pa tayo nagpapakilala. Putang ina. What is up, you guys? It's Galactic Shark. And Chairman D. On paper, we built the ultimate adult dream. We want the freedom to work from home. We have infinite career paths open to us, and we are completely independent. So why does it feel so exhausting? We're talking about these three topics together in one episode because they are actually stages of the actual same journey. First, you lock yourself in a room to find freedom. Then, you realize that freedom gives you a million paralyzing options. And finally, you look around and realize nobody is going to tell you which button to push next. This is the anatomy of modern autonomy. The good, the heavy, and the terrifying. Putang ina, narration. Ganda ng intro na yan Sa first na segment, kasi nga, yun nga, like, na-mention ko briefly kanina, nung mga bata tayo, we kept on fighting for freedom na ayaw natin maging slave sa sa magulang natin. sa societal norms. Gusto natin tayo masusunod. Kung magtatrabaho tayo, gusto natin at the comfort of our own home. And finally, na-achieve naman natin, di ba? Yep. Ikaw, work from home, business from home, anything from home. Tapos ako ganun din. Kasi nga, content creation. First, na muna natin. Pag-usapan na muna natin yung mga pros. I-celebrate muna natin yung win that is work from home. So, ano yung mga magagandang bagay? Number 1 na agad. Wala na yung pag-aksaya ng oras sa pag-commute. Totoo. Commute ka man or travel, may dala ka sa sarili mong sakyan, kahit yung motor na mas mabilis yung travel, given how fucked up our traffic is here in Metro Manila, ang tagal ng biyahe natin. Sobrang tagal. Parang feeling ko, na ngayon minimum 2 hours. Oh, di ba? So, kunwari, mabiyahe ka, minimum 2 hours. Papunta. 3 hours pa uwi kasi sobrang traffic nun. So, 5 hours a day. Times 5. Maka 1 hour ka nga lang sa isang biyahe, one way, swerte mo na nun. Oo. Swerte mo na nun. So yun nga, isipin natin, kunwari, 5 hours sa isang araw na travel time from Monday to Friday, 25 hours. Isang buong araw yung nawala sa'yo. Yun, parang yung stolen time na yun na imbis na pahinga mo na lang, yun na yung first yun. Second is, actually more on sa time and pagod. Kasi one, you have more time for yourself dahil nga nabawasan na yung commute. Ang dami mo magagawa, makapag-workout ka, makapagpahinga ka. Sobrang, ikaw na bahala kung isipin mo kung ano yung pwede mong gawin. Pero, you could have maximized those time or those hours for something more fruitful or productive. Totoo. Tapos, syempre yung pamasahe din, yung gastos ng pamasahe. Pamasahe, gas, kahit ano. Oo. Kahit sa nung ba natignan, mahal din yan. I think ang masabi mo lang naman na mura transportation is kung nakamotor ka lang naman. Pero hindi, pag nakamotor ka, andun yung disadvantage of mainitan, hindi sobrang mainit, komportable. or pag umuulan, hindi siya komportable. So, totoo lang. Buti sana kung maganda yung environment sa atin hindi din. Alam mo, feeling ko, totoo sisabi ko sa misis ko, kung maganda yung environment sa atin, like,
ibang bansa. Alam mo yung parang laging Baguio. Oo, parang chill Baguio lang, City. hindi super mainit, Hindi ako tatamaring magmotor. okey lang. Oo. Kahit maglakad kung parang pedestrian friendly, Kahit mag-bike, 'di ba? oo, okey lang, eh. Kaso dito napakainit, napakausok, napakadumi, napakabaho, lahat na lang. So ayun, time, then yung money, then, Basically yun, time, pagod, money. ang nangyari at least yung mga advantages 'no, Oo. yun na yun, eh. Feeling ko yun, eh, it all boils down to that kasi ang dami mong i-save na Yung time. time kasi gusto kong sabihin pahinga, pero yan, it depends on you na lang on how you will use your extra time. Wala na akong ma-add dun kasi ganun talaga, eh. I'm sure lahat ng mga work from home na nakikinig, nanonood, for sure nage-gets niyo na I'm 100% sure na mga 90% ng Filipinos naramdaman kung paano ang work from home totoo, during pandemic. Ang hindi lang naman yun yung mga mga guard, nurse, frontliner. Parang ano, eh, on paper, sobrang ganda ng work from home, on yes. paper. Pero i-acknowledge din natin na it's kind of a double-edged sword na yung hindi paglabas, yung pagkawala ng human interaction, yung pagiging yung pag-socialize. Yeah. In a way, meron din siyang ano, eh, lalo pa siguro yung mga extrovert. Oo, Kasi yun. ako introvert Ako medyo ano, eh, nung medyo parang medyo pabor, pabor. Pero na-imagine ko yung mga extrovert na kailangan talaga ng human interaction. Feeling ko nabaliw no? Nabaliw sila na hindi sila meron ano, eh, makalabas. ah, think depende talaga siya sa tao. Pero kahit na introvert ka, may disadvantage pa rin yung part na wala kang kausap, Oo. na ikaw lang mag-isa, Totoo, gano'n. totoo. Especially kung marami kang iniisip. So, wala kang kasama, you have no one to talk to but yourself. Meron kang parang ang dami nung vulnerable time na iniisip mo yung problema mo. Kasi Oo, kung nasa labas ka, kausap mo yung mga friends mo or office mates mo, ano, eh, hindi mo masyado maiisip, eh. totoo. Kasi usually kunwari 'pag office, naalala ko 'pag office, pagpasok ka naghihintay ka ng, "Uy, anong bagong chika?" Temporarily Ano makakalimutan mo yung problema sa bahay. totoo, totoo. Bahay ka, work Hmm, from home, puro ka maiisip mo lahat naiisip mo, "Oh, shit, oo, kailangan ko galingan, kailangan ko ano kasi may bayarin, may ganyan." 'Pag nasa office ka, 'pag pumunta ka dun iisipin mo, "Ah, ano kaya kakainin namin mamayang lunch? Ah, ano na nangyayari dun? Oh, yung isa naming yung agent dun sa ano, kabilang team ano daw, sumugod daw yung oo. asawa sa" Hindi siya mga ano, gano'n. eh, hindi naman siya solution sa problems na meron tayo. Pero again, it temporarily takes our mind off Oo, of it. oo. Ayun, On paper, ang saya ng work from home talaga. Meron lang talaga siyang pros and cons. expenses, yung aircon, Oo, isa pa yun siyempre magtatrabaho ka, tina-try mo i-justify. Ta-try mo justify, "Hindi, kailangan ano, komportable ako komportable, 'pag ano." oo. Kasi Ganyan. siyempre 'pag sa office ka, hindi mo isipin yung bayarin ng aircon, eh. Oo, Kasi sa totoo. office ka naman, cargo ng ano yun, eh, ng company na yan. Pero Oo, 'pag sa bahay ka, kailangan mag-aircon, ramdam mo yung bills, totoo. yung dagdag ng kuryente ng aircon. Ngayon ata kapag every night ka nag-e-aircon, matic yan, 2,000 dagdag, eh. Oo. Dati 1,000 lang, eh. Ngayon parang 2,000 na yung dagdag sa Tapos Meralco, eh. given pa si Meralco parang hindi na nga lang 2,000 parang pumapatak pa Oo. ng 3,000 eh, 'di Hindi ba? mo alam kung ano yung dumadagdag, gugulat ka na lang, "Oh, puto dumoble, eh. Dumoble yung bill ko, ah." Tangina, magkano yung bill niyo last month? Before kami lumipat, from average namin 3,500 to 4,500, naging 7 to 8, Puta, kami halos din, doble. kami din. Bago yung parang nagtaasan lahat. Kami yung gano'n din, 4,300, ganyan. Yung bill namin last month, 8,300. Putang ina. Ano, eh, alam mo yung usage naman namin same pa rin. Oo, parang kami iniisip namin, Ah, same same pa rin naman, ano nangyari? ang iniisip kasi namin diyan, yung aircon kasi pagka mainit yung Oo, environment, mas nahihirapan yung aircon, mm. magpalamig. So, mas mataas Oo, yung baka nakokonsumo mas niya. nahirapan siya. Pero kasi parang too much para maging almost double. Tsaka nag-uulan, ah. Hindi Ngayon, naman oo. oo. Ngayon makikita bumaba ba kuryente niyo ngayong tag-ulan? Hindi pa? Hindi Or pa namin hindi natin hindi na pa namin alam. Siguro next month pa namin malalaman. Fun fact, ay may fun fact na naman, ah. Putang ina. Studies on workplace psychology
show that remote work dramatically boosts deep focus productivity because of the reduction in office interruptions. Mm. However, it requires conscious effort to replace the casual water cooler micro interactions, yung mga pagchichikahan mo sa mga katrabaho mo. It requires conscious effort to replace the casual water cooler micro interactions that naturally reset our cognitive fatigue. Kailangan mapalitan mo yun. Nasa bahay ka, pero meron ka pa rin mga social interactions. Ang maganda sa panahon ngayon, merong Messenger, merong Discord, merong ano. So, tapos, you get to choose who you talk to. So, I mean, I guess hindi na siya sobrang hirap. Pero, Walang ano no? Wala siyang perfect parang option talaga. mm, It depends na lang kung ano yung preference mo. Pero yun nga, for people like us, I would still prefer na work work from from home. home. Well, shout out na lang sa mga extroverts kasi at least ako kahit pa paano, I prefer it this way. If gusto mo rin naman kasi mimika-chika, yun nga, you can just create a Google Meet or Zoom, tapos doon kayo magchikahan. Pero Oo. ako mas gusto ko ano rin talaga eh, quiet lang, tapos mas totoo yun. Pag I am tumatanda na siguro. able to do more. Hmm. Pero kasi iba ikaw eh. Para sa akin feeling ko pag ikaw iba, kasi ikaw yung tipong workaholic. Na tipong, work, work, work. Tapos, after ng work, business naman, work, work, work ulit. Tapos, tulog 2 hours. Work, work, work ulit. Ganun ka eh. Minsan, pero part ba ng ano, nung may kalaban ko pa rin sarili ko honestly when it comes to pag-focus is yung doom scrolling. Ang hirap. Yung, okay, sige, marami na akong nagawa. Gusto ko magpahinga lang for 5 minutes. Yung 5 minutes naging 1 oras ka na nagsoscroll. Pagtingin mo sa oras, putang ina. Wait lang. Anong oras na? Napunta ka na pala sa short reels ng mga no, yung yung my boyfriend is a rich man, a billionaire. Kaplan Heiress. Tinapos ko yun, hinahanap ko pa yun sa Daily Motion eh. Shit. Nahook ako kahit na napakabobo nung nung plot. Tapos ngayon, mga CGI, mga AI na. Diyos ko. Pero pinapanood ko rin. Kasi nakakahook eh. Anyway, ayun nga. Yung work mo ba ngayon, output-based? Hindi. Hindi. Like yung may kailangan kang tapusin tapos may deadline, hindi ganun. Like real time siya na. May ano naman, may deadline. So, pero most of our task naman kasi is very very parang achievable naman sa oras. So, in a way, tawag dito, marami yung pahinga namin. Task for 3 hours, tas gagawin ko ng 1 hour. Minsan nga, task for 1 week. So, yung 4 days, hindi ako magkatrabaho. Tapos yung 1 day, doon ako magkatrabaho lang. Nagawa ko na yan. Hindi naman kasi hindi siya yung everyday, asa na to. Hindi ganun. Hindi ganun. So Basta, parang weekly report siya ganun. parang ganun. Kasi naalala ko nung QA ako before ako mag full time. Ganyan din kasi output based siya eh. So makikinig ako ng call. Tapos once a week lang naman yung parang report, meeting, coaching. Once a week lang naman yun. So 4 na araw ako hindi nagtatrabaho. Isang araw lang. Pag malapit na, lock in. Lock in ako. Audit ako yung 1 linggo. 1 araw ko lang in-audit. Parang mga ilang oras ko lang gagawin yung trabaho ng 1 linggo. Audit ako ng call. Tapos lahat yun lahat ng ahente kailangan parang mga at least 1. Naka-audit ako. 1 or 2 na Ilang calls. ahente? Madami din. Putak, nilock in ko yun pag isang malapit na yung To be fair naman, it's because of our experience na and diskarte namin, kaya namin na-shorten yung trabaho. Oo. Pag magaling ka, alam mo, feeling ko kasi, kapag sobrang sanay ka na sa trabaho, parang alam ko, yung makakagawa ka ng sarili mong process eh, or system kung paano mapahinya. Alam mo na kaya kong tapusin to ng ganitong amount of time. So, okay, I'm gonna slack off first. Tapos, pag dumating na yung parang mental time frame mo na alam mo na kaya mo siyang gawin ng ganitong amount of time. Puta, lock in. Yun yung tipong walang kakausap. As in, literal na lock in talaga, trabaho lang Tuloy-tuloy. Oh well, ganun talaga. I'm sure may mga makaka-relate dyan. Huwag niyo sabihin sa dati kong boss. Ko pa naman. Diba, VA ako, tapos may
parang agency Philippines. Pinaka-supervisor pa naman namin sa Philippines is kaibigan ko pa naman sa face. Pero feeling ko di naman siya nakikinig. Tapos biglang, Daniel. Ganun pala. Ganun pala. Ikaw ba, ano mas prefer mo? I mean, obviously, mas gusto mo work from home. Pero ano yung like pros and cons para sa'yo? Ano yung something na hinahanap mo rin from on-site? Mga ganun. Feeling ko kasi, mas productive ako on-site. Kasi, hindi dahil gusto ko on-site, pero dahil wala kang choice. Pag on-site ka, wala kang choice kundi magtrabaho dahil anong gagawin mo sa loob ng office? Ah, Lalo na kung bawal yung phone sa loob. ah. Diba? Anong gagawin mo? Tapusin mo na lang ang trabaho mo. Kaya dati on-site ako, butik first hour, second hour, tapos ko na lahat ng trabaho ko, tapos chill na lang ako buong araw. Ganun. Kasi, wala kang choice eh. Sobrang daming distractions, ang hirap. Kapag nasa bahay, hihintayin ko pa yung last hour. Yung, hindi ko alam. Like, feeling ko, it's a me problem. Pero, ganun talaga eh. Pag, feeling ko, isa yun talaga sa mga cons. Hindi lahat ng tao siguro makaka-relate. Pero, ako kasi, ang hirap. Minsan ano pala no, too much confidence sa sarili mo is delikado. Oo. You're confident to do something na kaya mong gawin to for sa last hour. So Oo. hindi mo siya gagawin for the first 7 hours and Totoo. Kasi ako parang, lalo na kung magaling ka na sa trabaho mo, ah, kaya mo siyang gawin ng natutulog. Putik, ang dali-dali kasi maging QA. And at least for me, na parang kung nakikinig, okay, alam ko na yon, yung pagsa-score, kabisado ko na yung metrics, kabisado ko na yung mga, kailangan nasabi nila to, kailangan tama yung mga sinabi nila, okay, alam ko na yung grade nun, alam ko na yung grade nun. Napakadali. yung tipo ano, no, hininga pa lang nila, alam mo nang babagsak ko to. Oo. Parang, puta, auto-fail to ah. Ano to, zero tolerance to. Wala. Zero ka, zero. Gano'n. Yung tipong, ayun nga, kasi, paulit-ulit eh. But yeah, agree din ako doon. Yun yung bagay na, kasi wala kang choice pag nasa office ka eh. Nasa office Nasa ka, wala on-site kang ka, wala choice. kang choice eh. Trabaho talaga. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo magpanggap. Hindi niyo rin pwede sabihin sa akin na may screenshot tracker yung work mo. Hindi, nagagawan pa rin ng paraan yan Oo. eh. No, Kobe? Di ba? Oo. Kahit na Kahit may na tracker. naka-screen record ka pa. Hindi, kahit naman sa dati kong work, ganun pa rin eh. Pero pag sa office kasi, wala. Kailangan mo magtrabaho. Pero, alam mo, nakatulog pa rin ako sa office. Kaya nga, it's either gagawin mo siya ng first 2 hours or last 2 hours. Pero kasi pag sa office, yun nga, wala kang choice kundi magtrabaho. Pag sa bahay, Diyos ko, kung hanggang kaya mong i-delay as much as possible, i-delay mo yung trabaho. Lalo na kung sobrang confident ka talaga na kaya mong gawin. May times ba na parang na overestimate mo naman sarili mo? Oo. Kaya ko yan 1 Oo. hour tapos Oo. tapos medyo Madami. nagkaroon ng problema, na-realize mo may problema pala na medyo kailangan mong ulitin, Oo. wala, na-late ka. Pero hindi, not to Meron. the point pa naman na na magagalit yung gusto yung client. Oo. Pero ako rin, na Meron. overestimate ko sarili ko, akala ko kaya ko. Tapos, nagka-problema ng onte, may kailangan ng slight adjustment na magka-cause ng delay. Oo. Meron. Nagkaroon nga ng time na para kasing pag December ata, sa Australia kasi maraming holidays eh. So parang, sobrang overconfident ko na parang natambak yung trabaho ko ng 2 weeks ata. Trabaho 2 weeks, ginawa ko isang araw. 2 weeks? Kasi ano yan eh, sa Australia, di ba, parang, basta madami silang holiday. Tapos, ano pa yan, di ba, Christmas Eve, Christmas, tapos meron pa silang Boxing Day. What? Hindi boxing na suntukan na. Okay. Boxing, 26 yun na lahat parang yung holiday na yun is parang ibabox nila lahat ng mga gifts. Yay. Na Okay. nakuha nila. Yung Boxing Day. Gets. Basta marami silang holiday ng December Ako tapos sa isip walang ko, mga Boxing client. Day na nagsusuntukan yung mga No. kangaroo. Okay, so hindi pa pala Na, ganun kalala sa atin, sa Philippines. Akala ko ang lala na ng holidays natin eh. hindi, sa kanila madami ding holiday. Ang dami sa atin eh. Tapos 30% lang. Dapat double pay lahat. So yun, maganda, nakapag-work from home ka, you lock yourself in your room,
You set up your desk just right, you enjoy the peace, tapos yung utak mo biglang maisip mo yung lahat ng mga bagay na pwede mong gawin sa buhay mo right now. What should I do with my life? Yung gano'n. Which brings us straight to having too many options. Like, paano ba? Kasi freedom is good, di ba? Agree naman tayo doon. Yeah. Freedom is good. Pero minsan, yung unlimited amount of choices, parang hindi din... Medyo Sige. mahirap, especially for me. Di ko lang kung part din to ng pagiging ADHD is yung nahihirapan akong mag-decide, especially pag sobrang daming choices. Kaya there are times na mas gusto kong may ibang pipili para sa akin. Same. Damit, t-shirt, pare-parehas black lang naman. Tapos isipin, tumatagal ako ng parang 10 minutes sa pagpili ko anong damit, ano yung pinakamagandang luwag ng manggas, Oo. yung sa tiyan, haba, lahat pinag-iisipan ko. Kaya hindi madalas, lagi kong sinasama si MJ kasi pag ako talaga parang Oo. ang hirap mag-decide. So I think it's same goes dun para sa mga opportunities na meron tayo. Sa sobrang dami naman, I guess sometimes it makes you think na am I on the right path? Ganun Oo. ba? Parang ang dating is, like, yung buhay natin, kasi pinalaki tayo, as millennials, pinalaki tayo na parang, you can do anything. Parang, anything. Okay, I'll choose this path. Tapos pag na-choose mo yung path na to, parang mapapaisip ka na, yun nga, yung Did I sinabi choose the mo, right path? tama ba to? Kasi pwede ako dito, pwede ako dito, pwede ako dito. Gano'n. So, pinalaki tayo na we can do anything. But no one warned us about the dark side of infinite choice. Kasi yung feeling na every single path you did choose means closing all the others. Di ba? Oo. Ito pinili ko, so parang close off ko na yung unlimited choices na yun. So, parang ang dating is you are always on that mindset na what if yun yung pinili ko? What if ganito yung path na pinili ko? What if hindi ko ginawa tong ano na to? Choice na to. Tas for example, napili mo na isang path tapos napaisip ka, what if mali pala 'to? Dapat pala yung isang option yung kinuha ko. Eh, ano yung mapapaisip ka ng magkakaroon ka pa ng regret somehow? Oo, na parang infinite choices should have been a good thing. Pero bakit ganito yung feeling? Di ba? Bakit nga ba? Feeling ko ano siya, it's a generational thing. Na kasi nung siguro yung mga boomers, mga Gen X, di ba? Yung mga magulang nila parang kailangan doktor ka, kailangan lawyer ka, ano pa, kailangan engineer ka. Parang mga ganun lang yung options. Tapos lahat sila ginawa, parang wala silang mga choice Ah, para gawin yung mga gusto nila. Sinunod nila yung mga gusto ng magulang nila. Now, pagdating sa atin, dahil nga pinilit yung mga magulang natin na gawin yung gusto ng magulang nila, tayo, binigyan tayo ng choice na, hindi, kung ano ang gusto mong gawin, sige. Tapos parang sobrang bago nun. feeling ko ano rin, isa sa mga reason kung bakit din tayo nahihirapan mag-decide sa kung ano yung option na meron tayo is because we're living nga sa worst generation. And Sandwich generation tayo. oo. So parang yung dilemma or problems that our generation normally faces, mapaisip ka rin din sa decision, ito ba yung tamang path para sa panahon na 'to? Mm. Feeling ko doon at doon pa rin bumabagsak na dahil nga ang daming putangin ng problema. Tapos ano pa, nagkaroon pa ng social media. So yung social media is, feeling ko, kahit na hindi mo sabihin sa sarili mo, kahit na parang, kahit na hindi mo sabihin, parang deep down, there is this little inkling of nako-compare mo yung mga buhay mo sa Ah, ibang tao. Kahit di mo aminin, kahit hindi ka naman naiinggit talaga eh, pero there's this tiny hint of nako-compare mo lang. Parang eh, magkaiba yung timeline namin Parang ganun. it would be nice kung may experience ko rin yung ganyan. Oo. Why not naman? Kuya, yung mga ganang thought lang na Oo. parang hindi mo naiinggit pero maganda kung magkaroon din ako ng ganyang bahay. Like, hindi naman ako Maganda kung naiinggit, pero kung ganito yung ginawa kong desisyon dati, oo. sayang parang gano'n, Oo. di ba? Anong mga regret mo sa career? Ay, di ko alam kung napag-usapan na natin 'to, parang hindi Hindi pa 'no? pa ata. Regret. Na feeling mo pagka pinili mo 'tong option na 'to mas maganda yung standing mo sa buhay?
Feeling ko dapat hindi na ako nag-music, eh. Isa talaga 'yun sa parang ano ko, Hindi ka na dapat nag-music? nag-music. Hindi ko sinasabing waste of time yung music. Feeling ko For sa'kin, you, oo. oo, Hindi para siya sa'kin. parang Kasi hmm, hindi naman kami mayaman. Kasi yung Conservatory of Music, sa arts kasi talaga privilege siya, eh. Kailangan mayaman ka. Hindi naman 'yan guarantee na kapag nag-music ka, magkakapera ka agad. Hindi naman 'yan guarantee na kapag nag-aral ka ng music, malalagay ka na agad sa orchestra, magiging artist ka na agad, alam mo 'yun? ano siya, eh, 'no, hindi siya impossible na maging kilala kang artist nanggaling ka sa hirap, pero the challenge is very different as compared sa iba. May mga artista nag-paint, tangina ang pangit, pero Mm. naka-exhibit sa mga Oo, nag-paint mga ng tite, tapos milyon-milyon yun. 'di ba? Tapos may mga nakikita ako na ano, medyo galing siya sa hirap, pero shit, ang Ang ganda nung galing, ang art. ganda, hindi sinusuportahan. Oo, Wala, hindi talaga, eh, parang unfair talaga ang buhay. Tsaka yung like, yun nga sinasabi ko kapag sa music kailangan mayaman ka. Kasi lalo na yung mga kasabayan ko nun sa music, like ako, nung time na yun parang ginapang talaga para makapag-enroll ako sa music. Literal, parang ginapang talaga makapag-enroll lang ako ng isang sem. Tapos yung mga kaklase ko, alam mo yung parang sobrang yayaman ng mga magulang nila na parang, sige mag-music ka, sige. Yung ganun. Parang, "Oh, tuition, mag-music ka." Putang ina. Ewan ko, hindi ko alam. So, isa yun sa parang iniisip ko na, sana hindi ko na lang inisip. Parang hindi ko na lang sana pinush. Kasi ang mahal ng tuition ko nun, eh. ah, Parang sana hindi ko na lang pinush na gusto ko kasi UST, eh. Gusto ko mag-music, ganyan. Siguro kung mas mature ako back then na parang hindi ko inisip na gusto ko kasi mag-UST. Kung immature ka pumas pala, eh. Immature talaga ako. Hindi ba halata? Hindi unahan na natin yung mga basher, immature ka Oo. pala, Shark, eh. Oh, oo, sige. Totoo naman, eh. Totoo naman. Feeling ko mature naman na ako ngayon. So kung hindi yon, anong path tingin mo yung dapat mong pinush? Eh, hindi ko alam. Or Ewan. hindi, okey ka naman sa kung ano yung meron ka ngayon? Or meron bang parang masaya Ngayon, ka naman sa trabaho mo, oo. ngayon, as in sobrang aksidente na 'to lahat pero sobrang saya ko kung ano meron ko ngayon. Kasi sino ba mag-aakala? Sino ba naman ako para ano, i-follow ng madaming tao, 'di Ah, ba? Parang feeling ko ano, eh, lightning in a bottle yun, eh. Feeling ko talaga like literal na lightning in a bottle kung ano yung nangyari sa'kin. Kasi 'di ba, ikaw, akalain mo ba? hindi, 'Di ba sa hindi. personality ko, sa pagiging introvert ko, hindi nga ako makapagtanong sa labas, eh. And hindi dahil sa wala akong believe sa'yo nung time na sinisimulan mo 'to. Pero I think most people naman nung time na yun who would have thought na magbo-boom ang TikTok, eh. 'Di ba? Like, lightning in a bottle talaga. I was just in the right place at the right time. Sinasabi ko mas maraming mas magaling sa'kin, mas maraming mas masipag sa'kin. In general naman nung Ano time na talaga, yun, 'di naman natin ini-expect na ang magiging bagong influencers is yung mga content creator ta's mabubura 'di ba mga artista medyo nabura, oo. 'di ba? Nag-level yung playing Oo. field, eh. Mga walang kakuwenta-kuwentang content sila yung naging sikat na influencer just because it's entertaining, Oo. gano'n. Tas yung mga yun yung mga artista, like mga actors, sila yung nag-adjust Oo, sa vlog style na mga oo. gano'n or Na content. Hindi na sila umasa dun sa mga projects. Oo. Iba, eh, nag-iba, Kahit yung mga 'di ba, mga ambassadors, ang totoo. dami. Nag-iba talaga yung landscape of things and who would have thought that someone like me na hindi nga ako marunong magtanong ng directions, 'di ba? What the hell? Ikaw ba? Ano bang if you would have done something differently sa career choices, ano yun? I would have continued yung ano, architecture. Hmm. Kasi feeling ko may patutunguhan naman nun. Parang yabang kasi 'no. Hindi naman ako exceptionally good as a student at that time, pero alam kong may potential. Tapos Mm. nagkaroon pa ng opportunity mag-business ng contractor. Sayang wala akong ganong experience and knowledge sa construction. Kung meron ako nun ta's na-apply ko sa opportunities na nakuha namin, ay, hayahay. Pero hindi, eh. Pero there's also a part of me na
hindi rin option yon kasi nung time na yon kung pinilit namin yon nabaon na kami sa utang, lalo pa kami mababaon sa utang. Hindi pa ako fully paid sa UST. Hindi ka Okay ba lang yun. nakapag-honorable dismissal? Hindi pa. Hindi ka pa lumalabas ng arko? Oo, honorable dismissal ako. Lumabas ako ng arko. Na-emotional pa ako nung lumabas ako ng arko. Dahil wala kaming may balance kami, wala kaming pambayad nung time na yon. Kung hindi man yon, tas dahil hindi nga namin afford. Pero actually, okay lang. Tingin ko kaya pa rin. Kasi may ibang option naman, ibang colleges na mas mura sa UST na Oo. maganda pa rin naman yung program nila for architecture. So probably yun pa rin yung option, ibang school lang. Pinalaki talaga tayo na parang, hindi, kahit ano pa kaya, pwede mong gawin, kahit ano, you can do anything you want. Kasi yung magulang namin, pinilit kami sa mga career na ayaw namin, kaya kayo, gawin nyo kung anong gusto nyo, ganyan. Feeling ko, nag-try mag-overcorrect yung parents natin sa kung anong ginawa sa kanila ng magulang nila. To the point na sumobra naman. Pero I think, Feeling ko, hindi siya dahil lang din sa experience. I think, feeling ko their heart was on the right place. Pero, it's a little bit of an overcorrection pa din. pero tingin ko yun yung dapat default ng parents. Kasi kami ganun din naman eh. Gusto namin, paglaki nila Micah and Maya is, gawin nila kung ano yung gusto nila. Kasi nga, iba lang siguro ng generation nila, medyo walang choice, kaya yung mga magulang, ganon. Pero feeling ko kasi, gets ko yun, na parang yun yung best case scenario. Yeah. Pero kasi sa situation namin nun, dapat parang hindi siya wise. Yeah. Okay. Diba? Like, best case scenario yun. And gusto ko ideally, ganon. Ideally, dapat ganon. Pero hindi ibig sabihin dapat ganon. I mean, hindi, ideally ganon, pero it doesn't mean na ipipilit natin na yung ganon. Yung parang dahil gusto mo lang. Dapat, feeling ko i-consider din yung situation, i-consider din yung status. Kasi feeling ko that time, hindi naman talaga kami mayaman, pero hindi, sige, ipilit natin, ano yung gusto mo? Ito gusto ko. Yung ganun. Diba? Hindi naman minamaking religion, pero si daddy kasi nun maano eh. God will provide. Maganda siyang belief, ang ganda ng faith na yon, pero minsan sabi nga, faith without works is dead. Hindi pwede yung go lang ng go. Hindi, kailangan calculated pa rin. Kailangan, may action pa rin dapat na gawin. Na parang, God will provide. Pero kasi, hindi pwedeng lang, like, aabang lang, di ba? Minsan kasi ganun eh. Pag sinabing God will provide, akala ng mga tao, aabang ka lang. Hindi, galaw ka din. Di ba? Galaw. Nako. Okay lang. Naalala naman na tayo eh. We learned from it. And meron ako ulit fun fact. Ito na yung the paradox of choice. Sabi ni psychologist Barry Schwarzenegger. Barry Schwartz. Yung research niya proves that when people have an unlimited array of choices, it doesn't lead to freedom. It leads to paralysis and decreased satisfaction. The more options you have, the more energy you spend second-guessing the paths you didn't take. That's struck. Diba? Struck talaga. Yun nga. Simpleng damit, t-shirt. Nahihirapan ako. Simpleng, tangina kahit boxer brief. Okay ba tong kulay na to? Mas okay ba yung haba nito? Mas okay ba yung material yung makakakita no? Indecision. Medyo guilty rin ako sa indecision. Hindi naman. I don't know if it's normal or tayo lang yung may problemang ganun na yun nga, kailangan kasama ko pa yung partner ko para mag-decide para sa akin. Same. Na parang, kapag iba kasi yung nag-decide for me, hindi ko sisisihin yung sarili. Alam mo yung decision ko, parang, okay, hindi ko decision to, so okay lang. Yung ganun. Kasi minsan, parang, gusto mo iba yung mag-decide para you're not beating yourself up because of your decision. Kapag iba yung nag-decide, okay lang. Na-validate mo rin, tsaka ma-validate yung bakit ito yung pinili. Hindi lang ako yung nag-decide nito. May ibang tao nag-decide din para sa akin. We spend so much time second-guessing every door we opened and we closed, waiting for someone to come along and validate your choices. That's when reality hits like a truck. You look around for a manager, an older mentor, or a safety net to tell you you're doing it right,
and the room is completely empty. You're flying solo. Wala kang co-pilot. Ikaw lang. Ikaw yung Solo. nagde-decide. Kailangan ikaw yung mag-decide. Lalo na mga matatanda na tayo, wala na tayo sa... Yung tipong meron na tayong sariling choices. Meron na tayong sariling lugar. Meron tayong sariling... Kumbaga tayo na yung kanya-kanyang pilot ng mga buhay natin. Hindi na tayo ginagayad ng magulang natin eh. Mm. Meron na tayong sariling desisyon. Tayo na yung head of the family. Merong stage ng buhay siguro ng bawat tao na parang stage ng adulthood kasi fuck 30 plus na tayo. When you look around for the adult in the room to fix your mess, tapos biglang may realize mo, oh shit, I Ako na am pala. the adult. Ako pala yung mag-aayos nito. I have no one to run to or ask for help. Oo, parang fuck. Para kasing growing up, 'di ba? Ang instinct mo is hanapin yung magulang mo na parang pag nagkamali ka, mama. Ganun, 'di ba? Pero biglang may realize mo and then it hits you na parang, oh shit, ako nga pala yung adult. Adult na nga pala ako. I need to fix this mess. Ganon. So, walang magulang, walang rescue kasi you are the captain now and the crew and the repairman and everything else in your own life. Yun yung nai-miss ko kay nai-miss ko kay Daddy. Kahit sobrang dami niyang flaws, pero when all else fails, magulo na lahat, doon ko siya pinaka naasahan. Mm. Yung pinaka practical, logical, wisest decision is doon ko naasahan. Ngayon may mga times na alam ko naman sa sarili ko na palpak pa rin yung decisions ko. Hirap maging Ay, no? Ang kaso hirap. wala na eh. Kasi feeling ko, as millennials, tayo kasi yung generation na parang ayaw talaga tumanda. Tayo yun. And sometimes ang nakakaano pa din, yung parang bigla mo na lang, oh shit, matanda na nga pala ako. Mm. Ano yun feeling ko ano din siya parang yung pinag-usapan natin last week, yung parang invisible weight of being a man. Ganun din feeling ko mas mabigat sa atin as head of each other's family na ikaw kasi yung you have to keep everything together. And ako medyo nasanay ako na parang syempre growing up, nagre-rely ka sa parents mo. Ah. Growing up, nagre-rely ka na may tutulong sa'yo, meron kang parang safety net, ganun. Tapos biglang, suddenly, once nag-move out ka na, once na naging independent ka na, once naging adult ka na, parang yung instinct, parang ang hirap tanggalin ng instinct na yun. Dati pagka nasira yung gripo, di ba? Si Daddy, pag nasira, Diyan ako yung mga simpleng doorknob dati, although, alam ko madali magpalit ng doorknob, pero I mean, andyan naman yung adult, so iwan na natin sa kanila yan. Pero ngayon, hindi na. Oo. Yan yung pinaka-weakness ko, sa totoo lang, sa mga gawaing bahay. Kasi, Pero you're forced to learn pa totoo. rin. Yun, weakness mo siya, pero hindi siya weakness na parang hinayaan mo lang. Oo, like, pero weakness ko talaga yan, yung mga gawaing bahay. Kasi hindi naman ako lumaki na naggagawa ng ganun. Na parang, for example, yung one time, yung may tulo sa bidet na, puta, ginugil. And I think madami naman sa atin. Kasi dati naman, hindi naman uso yung parang lahat ng problema may service eh. Totoo. So, medyo forced din naman silang gawin yun para sa sarili nila. Oo. Pag tumatanda ka, mas iniisip mo na rin yung convenience kesa sa kung magkano. Which is valid din naman Valid talaga. din naman. Kasi like ako, I'd rather call the guy, call the gripo guy, call the maintenance guy para gawin yun kesa yung ako yung gagawa. Kasi hindi naman ako din magaling dun. Amin natin o hindi, pero part of our parang purpose sa pagtrabaho is para ma-afford kung may gumawa niyan. Oo. Tsaka, Hindi yun. man lahat ganon, pero lahat tayo for sure meron tayong parang subconscious na gusto naman natin hanggat maaari meron tayong pera pambayad sa ibang tao para gawin nila yung bagay na hindi natin kailangan gawin. Oo, like literally quality of life. Oo. Kaya ka naman nagtatrabaho para guminhawa yung buhay nyo. Kung hindi ka na mahihirapan sa paggawa-gawa ng mga ganito, then just call the guy. Ang laundry shops naman dati,
para sa mayayaman lang eh. Oo. Pero kahit mga middle class ngayon nagpapa-laundry kasi instead of spending whole day or half day sa pag-laundry, 'di ba? Oo. Tapos Kumbaga na. parang sinabcon mo yung Oo, yung trabaho. drop off pick up na lang or minsan delivery pa. Convenience, pahinga mo na lang. Ikaw ba kailan mo na-realize yung parang gano'n, yung nag-hit sa'yo na parang, "Oh shit, tanda ko na." Kailan? Kailan mo na-realize na, "Oh shit, wala na ako ibang aasahan, naasahan ko kailangan ko asahan sarili ko lang." Nung nawala si daddy. Mm. Oo. Pero I wouldn't say, na-realize ko nung time na yun, pero I wouldn't say na nung time yun is parang nag-mature kagad ako. Oo. No. Process, 'no? Years pa rin, yeah. Kumbaga, yun lang yung start of the journey, pero hindi pa siya yung immediately parang naging father figure kagad or responsible adult kagad, hindi. Sobrang tagal pa rin. Mas naging heavy lang yung pressure na maging tatay or nung naging tatay na talaga ako. Well, Ah, Yung kasi iba na eh. May mga taong nakadepende na talaga sa'yo. oo, The wala ka talagang little choice. ones. Kailangan talaga. Kailangan kumayod, 'pag hindi kumayod, 'di kakain. Mm. Ayun, pero ano pa din, actually from time to time, na ano ko pa din, nararamdaman ko pa rin yun, na parang it hits like a truck na parang, "Oh, fuck." Hindi, kailangan may Ah, gano'n, na parang magiging ano ka na lang. Pero siguro there are days na magiging emotional ka na parang mapapaisip ka na, "Ang hirap maging adult." Sobrang hirap maging adult. papaano ka na rin, no? Ay, pagod na ako. Nakakapagod, nakakapagod pero hindi ka puwede mag-stop. Kasi 'pag nag-stop ka, wala. Saka pupulutin, 'di ba? Hangungan. Parang as you grow older, mas lumalaki na lumalaki yung responsibility. Ayun yung nakakainis sa pagiging adult kasi parami yung mga bagay na hindi mo nakokontrol. Great responsibility lang, no? Pero Oo, walang great power. with no power. Yun lang, no power, wala Kasi ang mahal ng Meralco. Feeling ko hindi na kailangan ng further explanation kasi lahat ng makakarinig nun, nung pinag-usapan natin kanina, yung parang bigla mo ma-realize na, "Oh shit, wala akong ibang aasahan." Feeling ko sobrang daming makaka-relate. Yun talaga yung pinaka-pangit na feeling, May mga days na parang randomly bigla na lang tutulala ka na parang, "Tangina, ang hirap ng buhay." Surprisingly, no? May mga tao pa rin talaga ng feeling ko hindi ganun. Like, sobrang asa nila sa parents nila. Parang, hindi, responsibilidad niya ako. Kahit na nakahiwalay na ako sa family, dapat yung apartment ko, bayad ni mommy, ni daddy. Dapat yung sasakyan ko, provided ni mommy, ni daddy. Meron pa rin ganun. Sabagay, meron nga. Most probably siguro magbabago pa rin yun, pero yung parang ang tagal ng ano nila, ng maturity nila. There's a better term eh. Ang tagal ng character development nila. Sige. Entitled Oh, na mga, entitled. Meron talaga, hindi mawawala, feeling ko. Hindi ko alam bakit hindi nila nakikita yung weight. Gets ko yung sinasabi mo, yeah, na meron taong gano'n and minsan parang, tangina, ang saya siguro maging gano'n. palamunin, no? Ang saya siguro maging gano'n kasi wala kang hindi mo iniisip na nakakahiya. Kasi I think kung normal pag-isip mo, ma-realize mo na mali eh. Oo, may realize mo parang, hindi ka nagtatrabaho, ang sakit mo sa mata. Oo. Parang everyday tatanong ka, "Ano ulam?" 'Di ba parang Unless, may enabler din yung parents. oo, Alam mo well, yung sa ano, parang yung mga sobrang obese sa US, tas kaya sila gano'n kasi yung partners nila is talagang obese na sila pero gusto pa ng partners pakainin sila ng pakainin. hmm, Parang gano'n na oo. alam mo na ng negative pero Feeling ko may may fault din yung mga nag-e-enable. anyway, ano naman yan, very Pero tawag kasi dito, nga, sobrang rare situation naman nun. kung normal ka mag-isip, 'di ba? Ma-realize mo pa rin dapat. Ma-realize mo dapat, parang tangina wala akong ginagawa. Saka nakikita mo yung mga ibang tao, 'di Ah, ba? Nakikita mo yung mga ibang tao na ay nagga-grind sila, nakikita mo na nagtatrabaho sila. Tapos feeling ko may mali sa'yo kapag naiisip mo na, "Tangina, ang swerte ko." 'Di ba? Dahil
Hindi ko alam eh. Hindi eh, wala eh. Nagtatry ako mag-isip ng Valid reason ng para valid reason para maging batugan ka. Di ba? Nag-iisip ako ng valid na reason eh. Feeling ko, ang naiisip ko lang is mentally, pwede. Pwede. feeling ko it comes with, iniisip ko kasi kung paano pinalaki. Pero hindi rin eh. Kasi meron din mga tao na pinalaki na sobrang spoiled pero hindi, ayoko, I Yeah, wanna be my own person, oo. 'di ba? Merong mga tao na sobrang lumaki sa hirap, pero nakikita nila yung value nila, nakikita nila yung so hindi rin sa pagpapalaki din eh. So hindi ko alam. Explain nyo nga. Nahirapan ako. Yun siguro yung bagay na actually feeling ko mahirap na explain yun. Yun nga, kasi Mm. talagang may mga taong galing sa pangit na pamilya pero lumaking tama. May mga tao naman na galing sa magandang pamilya pero lumaking mali. Tingin ko walang explanation eh. Wala ata, it's ineffable. It's It ineffable. is what it is. Yun Oo. na lang yun. Mahirap maging matanda. It's not all bad. Like, masaya, ako gusto ko yung freedom. Gusto ko yung I can do whatever I want. Pero yun nga, there are times na parang you can't make a mistake. Lalo na kung hindi ka mayaman. Lalo na kung hindi ka yung filthy rich. You can't make a mistake. And especially kung may mga taong nagre-rely sa'yo, you Ah. definitely can't make a mistake. And if you do make a mistake, kailangan mo kagad Kailangan bumawi. Oo. gawa ng paraan yan. Naisip ko kung daanan naman natin lahat ng dapat natin daanan na topic. Minsan natakot kasi ako na feeling ko lumalayo tayo eh. Okay lang yun. Feeling ko part na ng charm ng podcast natin na lumalayo sa topic. Ayun nga. Wag Pero, lang lumayo ang loob natin. oo. Ha? Wag lang. yun? Ano yun? Saan galing yun? It sounds depressing when you say it out loud na no one is coming to save you. Oh, nakakatakot. But when you actually sit with it stops feeling like a prison sentence and starts feeling like total freedom. Because if no one is coming to save you, that also means no one can tell you you can't fly this thing your own way. No one can tell you na you have to live your life like this, you have to live your life like this. Let's turn this weakness na no one is coming to save you, let's turn this into a strength. Alam natin na minsan so much freedom is paralyzing, but let's turn this freedom into putang ina, ako to eh. Kaya ko to. I'll do this my own way. Diba? Kaya ko to. Ganon. So, it's terrifying that no one is coming to save you, but it's also deeply liberating. I have my own decisions. I can do this shit na in my own way na, work from home ako. I chose this path. There are decisions that we can't take back. Pero hindi mo mararating yung mga bagay na narating mo kapag hindi mo pinagdaanan yung mga pinagdaanan mo. Totoo Diba? naman yun. Alam ko, lagi natin sinasabi na I would not have it any other way. Pero, feeling ko may mga onting tweak-tweak lang. Mga onting tweak-tweak lang na sana naging smart ako dito, sana naging smart ako dito, sana naging smart ako dito. You're not saying hindi ka masaya. Sinasabi mo lang na, kaya pa eh. Alam mo, honestly, personally, wala akong gustong baguhin sa past. Kung Oo. meron man, gusto ko lang baguhin yung part ng mga maling decision ko na parang, sana bumili ako ng Bitcoin. Yung ganun? Mga ganun lang. Mga Oo. ganun lang. Sana bumili ako. Sana yung mga sweldo ko lahat ininvest ko sa Google. Mga ganun. Oo. Yun lang. Pero, alam mo naman, hindi na naman natin na ma-change yun. Like, Oo. ako din. Like, super saya ko. Pero, sana, nung bago pa lang yung Axie, kinash out ko na lahat. Oo, diba? Lahat ng mga Yeah. SLP ko, sana kinash out ko na lang nung 20 pesos pa isa. Ganon. Mga ganun lang. More on sa pera lang talaga. Oo. Pero, any problems na napagdaanan ko noon, Feeling ko na naging mature ako. ayokong tanggalin yan. Yeah. Totoo. Feeling ko, kung hindi ko pinagdaanan lahat ng mga problema na pinagdaanan ko, hindi ako naging mature. Kasi merong lesson na... Meron talaga. Kapag hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko dati, feeling ko mayabang ako. Feeling ko mapagmataas ako. Yung mga ganun. Feeling ko kupal ako. Pero kasi yun nga yung mga challenges na dadating sa atin, yun yung mga papahumble sa'yo eh. Tsaka yun din yung magtuturo sa'yo kung paano mo isosolve yung mga problema. Alam mo yung mga sinasabi yan, parang sana nakilala kita ng mas maaga pa. Yung for example, love life, ganun. Oo. Ayoko. Hindi ako magugustuhan ng asawa ko, nakilala niya ako dati. Mas gusto ko mas maaga. Mas gusto kong pagdaanan yung mga napagdaanan before. I mean, not just in relationships, but in everything is, you learn something from it. And sa yung kung ano kayo ngayon nga, na-improve ka dahil dun eh. Oo. Yun nga,
Inulit lang natin. Hindi, pero totoo eh. Yung kasi, We can't emphasize it enough. Na lahat ng mga pinagdaanan mong problema, yun talaga yung humubog kung ano ikaw ngayon. sana gantong number yung tinaya ko sa loto. Mga ganun lang Yun. yung gusto kong baguhin. Sana talaga kinash out ko na lahat ng SLP nung 20 pa. Pero okay lang, kumita naman. Kahit ako, Kumita naman kahit pa paano. Naalala ko dati. ako late ako pumasok dun eh. Mm. Na alam mo yung naglaro tapos sobrang bumagsak ako. Pumunta ako sa inyo para tulungan nyo kung pataasin yung, anong tawag doon? Yung hindi MMR. MMR ata. Ay, Ano ba yung MMR ba tawag yung nun term ko? nun? Sa SLP, MMR? Sheesh. Grabe yun. Oo. Grabe yung ginawa ko yun. Pero nakabawi naman. Pero grabe stress ako sa Axie. Ako din, everyday yun eh. Nangyayari nga, nasisira talaga yung mood ko literal sira yung mood ko dahil sa Axie. Nakikita mo, grabe yung mayaman yung ibang tao. Yung Crypto Blades, hindi ko nare-regret yun. Natalo ko doon ng pere. Pero dahil sa Crypto Blades, may mga kalaro kami ng Crypto Blades na siya yung nag-refer sa akin sa first VA work ko. Kung di ako ng Crypto Blades, hindi ko siya mamimit. Hindi ako magkakaroon ng first work experience ko sa VA na kahit paano maganda yung pay nun eh. Ayun nga, di ba? Everything happens for a reason. Oh. Lahat ng mga talo mo, lahat ng mga problema mo, lahat ng mga pinagdaanan mong hardship, it happened for a reason, and ayun nga yung nagpamature sa'yo. Depende na lang kung hindi ka pa rin mature ngayon. Putang ina mo. Hindi na yung situation, hindi na yung hindi Ikaw na yung past mo yung problema yun. Ikaw na yung problema, boy. So, ang core lesson ng episode for today is lahat tayo, each and every one of us, mga nakikinig, mga nanonood, you are fully equipped to pilot your own life. Autonomy isn't a trap. Freedom isn't a trap. It's the power to steer yourself out of the storm. Yun. Kasi, storm naman talaga yung buong buhay. Sa totoo lang eh. Lahat talaga, storm talaga yung buhay. Para ka nagro-rollerblade uphill. Ganun talaga ang buhay. Mahirap talaga. So, na-visualize ko. Diba? Hindi ko kaya. O, diba? Ganun yung feeling ng buhay ngayon. Ang hirap ng buhay eh. Yun, ganun talaga. Pero, yung freedom na binigay sa'yo, yung free will na binigay sa'yo ng may kapal, gamitin mo ng maayos. Wala akong lesson. Yun na yun. Ano yung sila mo? Murahin mo na lang sila. Putang ina nyo. Anyway, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, kung papipiliin kayo, work from home or work from office? Also, isa pang question, ano yung isang bagay na i-change mo sa career decisions mo? Yan. Ano yung isang bagay na iibahin mo sa mga career decisions mo na sa tingin mo, dapat ginawa mo dati pero hindi mo ginawa? Including yung education na makaka-apekto sa career. Oo. Yun. Ayun lang. I-comment nyo. Kasi, hindi kayo nag-comment eh. Anyway, that is it for episode. Wait! Ay, ano? Do not forget to follow. Follow and subscribe. We have Spotify, we have Apple Podcasts, we have YouTube, Facebook, Instagram. TikTok. Gusto ko sabihin Inogram sana eh. Pero Inogram. Ano yun? Wala lang. Gusto ko lang gagawin lang. Ayun, basta alam nyo na yan. Follow nyo kami, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo, please lang. Nagmamakaawa ako, luluhod ako. Bow. Anyway, that is it for episode 22 of The Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Yes. Let's go. Work from home. Work from home pa din.